so right across the sky. And believe in love to always feel alive. There is so much more that we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. Oh, anong nangyari dito sa bahay? Inayos ko po. Siyempre, no, nakakahiya naman kung may dadaling kang chick dito tapos gano'ng kagulo yung bahay mo. Pangit naman tignan. Kaya inayos ko na. Ano? Ayos na ba itong suot ko? Yan. Yan ang susuot mo sa date. Eh, mukha naman presentable. Tsaka hindi naman ako mukhang pulubi, ah. Hindi ka nga mukhang pulubi, pero hindi ka naman mukhang Prince Charming. Alam mo, yung mga babae, type na type nila yan. Yung darating kunyari yung sundo nila, tapos mukhang Prince Charming. Ganon dapat ang dating, hindi yung ganyan. Tsaka alam mo, malaking turn off sa isang babae yun pag hindi pinaghahandaan ng date nila yung isusuot nila. Pero meron pang pinakamas malaking turn off doon kapag meron kang BO. Yuck! Ang ginagawa mo? Minamoy ko sarili ko. Baka may BO ako, di ba? Dahil sabi mo, turn off sa babae may BO. Amayin mo nga ako. Ano ka? Sige na. Ano ako, hello? Tingin Ako hindi. Pero yung mga kadate ko, baka mahilo pag may putok ako. Tsaka, sige na, amoyin mo na ako. Alam mo naman yung may mga putok eh. Hindi nila maamoy ang sarili nilang putok. Sige na. Yuck. Amoy na. Isang ganun lang. Please. Ano, okay ba? Okay lang. Amoy sabon, amoy aftershave, amoy lalaki. Okay. Okay na yun. At least hindi ka amoy kabayo. Pero alam mo yung damit mo, yan ang dapat nating pag-usapan, yung forma na ganyan. Kasi hindi talaga pasukin. Para kang makikipag-inuman lang sa mga barkada mong boys. Alam mo ikaw, marami ka pa talagang dapat matutunan tungkol sa mga babae. Okay, ang lesson natin ngayon ay yung mga tinatanong nyo kami na mga babae, tapos ito yung mga sinasagot namin. Ito yung mga totoong ibig sabihin namin, okay? Yan. Kapag sumagot kami ng okay lang, kunyari tinanong nyo kami, tingin mo anong ibig sabihin nun? Okay lang. Ito, ibig sabihin ng okay lang. Ayan o. Hindi ko gusto. Gusto mo ng example? Sige. Kunyari, gusto mo ng soft drinks, gusto mo ng ganyan, or you wanna watch a movie, tapos sasabihin namin, okay lang, ibig sabihin nun, hindi gusto. Okay? Ito naman yung next. Yan. Kapag sumagot kami ng ikaw nang bahala. Ako na ang bahalang didiskarte. Ibig sabihin, tanungin mo kami ulit. Labo niyo talaga mga babae. Ganun talaga, ano? Siyempre, alam mo naman sabihin namin agad na, tanungin mo kami ulit. Alam mo sabihin namin na hindi ko gusto. Diba? Wala, basta malabo kayo. Hindi ko kayo maintindihan. Ito yung mga types ng girls na pwede mo ma-meet, okay? Ito yung mga types ng clothes na isusuot nila. Ito yung mga sporty na girls. Tingnan mo kung type mo. Ayoko niyan. Eh, mas macho pa sa akin yan. Tsaka, di ba, pag athletic, eh, may BO yun. Ano ka ba? Hindi totoo yun, ano? Basta ayoko niyan. Sige, iba. Ayan. Girl next door. Walang BO yan. Yan yung mga patwitams. Yan yung mga mahilig magkulon, mga mababango yan. Ano naman yan, maaarte yung mga yan. Tsaka, di ba, pag sobrang pabango niyan, eh, mas masangsang yung amoy. Mabaho. Ayoko niyan, kikay yung mga yan, eh. Basta ayoko niyan. Ito. Tingnan mo kung type mo yan. Ayan, career woman. Ikaw, career-oriented ka na tao. I'm sure type mo na yan. Ayoko niyan. Walang oras sa akin yan. Lagi nasa trabaho yan eh. Maasikaso ko ba yan? Di ba? Ayan. Gusto mo ng feel needed ka. Ayan, yung mga bill mo ko type ng girls. Papabili ka ng mga mamahalin na gamit. Para kunyari, importante sila sa'yo. Kailangan, syempre, riregaluhan mo, aasikasuhin mo. Yun. Ikaw na rin nagsabi. Ayoko niyan. Sinabi mo, magastos yan. Sino dyan ang gusto mo? Wala. Tama ba yan? Ang
taas-taas pa ng araw, umiinom na tayo. Alam mo, may exception naman sa rule na yan eh. Pwede kang uminom ng wine kahit gitna ng araw. Basta nasa picnic ka. Bakit mo ba naisipan mag-picnic? Eh kasi naman ayaw mo na makipag-date paggabi. Kahit man lang sa fancy restaurant. Gusto mo umaga para hindi ka ma-pressure. Nang sinabi kong sa araw tayo lumabas, inisip ko naman na pupunta lang tayo sa coffee shop or something. Ang boring naman nun. Di ba ayaw yung mga babae yung boring? Alam mo kasi nabasa ko sa libro ni Laura na Nagbabasa ka ng novels ni Laura? pang entertainment lang. Pag naboboard ako, ganun. Una, nag-organize ka ng picnic. Ngayon, nagbabasa ka ng libro ni Laura. Ang dami mong surprises, Chester. Eh di ba ang buhay parang sorpresa? Pag may dumating sa'yo, dapat buksan mo yan na parang isang sorpresa, lalo na pag isang relasyon. Kunwari, di ba? I don't wanna pry, pero since nabanggit mo na rin naman, bakit wala kang girlfriend? Gwapo ka naman. Talaga, gwapo ko. Hindi, alam mo, malas lang siguro ako. Alam mo, nung college ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Tapos ng college, balak na nga namin magpakasal nun eh. Kaya lang, nahuli kong may ka-affair siya. Sakit, no? I can imagine. Actually, hindi ako expert yun sa love-love na yan eh. Because I've never had a boyfriend since birth. Talaga? Sa ganda mong yan? Pero alam ko, darating rin yung true love ko. Kaya nga lagi ko itong sinusuot eh. Sabi nila, swerte daw to. Nag-a-attract daw to ng swerte. Baka swerte sa love life. Sa tingin ko, baka malapit na nga dumating. Talaga? Ewan ko. Sana. Sa tingin ko, malapit na. Tita, ba't may cake? Ano meron? Ikaw masyado ka ng aligaga. Nako, nakalimutan mo pa na sweet 16th birthday ng iyong kapatid. Ay, oo nga pala. Ngayon nga pala yun, ano? Palibhasa kasi, busy-busy tayo na mag-entertain ng landlord. As if naman, tita, ano? Kung may choice lang ako, tingin niyo ba gusto kong mag-entertain dun sa landlord na yun na umasta parang kalabaw? Pero hala, sige, magpastol ng kalabaw. Huwag lang tayo mapalayas dito sa apartment na to. Darating. Ayun na si Kate. Happy birthday! Naku, sweet 16 na yung kapatid ko. Oh, ba't parang bitin yung saya mo? Parang slight na slight lang. Oh, ba't ganyan? Eh kasi ate, mamaya may masquerade ball sa school. Eh hindi ko alam kung pupunta ba ako o ano ba. Nakukuha muna ako ng plato, ha? Diyos ko naman. Pati ba naman yung pinoproblema? Di syempre pupunta ka, no? Eh di ba nga, nagsisimula ang jinx sa pamilya natin kapag nag-16 na yung babae. Huwag ka nga naniniwala dyan sa mga malas-malas na yan. Bakit ako? Nagka-boyfriend din naman ako dati, ah. O nga pala, nagka-boyfriend ka nga pala, si Nico, di ba? Na ngayon, putol na yung isang kamay niya dahil nasa buga nung sinama mo sa New Year's party sa office mo. Tapos si Leo naman, salamin na yung isang mata niya dahil nasundot ng barbecue stick nung nag-bonfire tayo sa beach. Tapos si Jonas yung sunog na yung kalahati ng katawan, di ba? Kasi nag-prepare siya ng candlelight dinner for you na magpo-propose siya, di ba? Sila yon, ate? Eh, bakit? Meron din naman akong boyfriend na hindi na aksidente, ah. Si Nathan. Ate naman, ginawa mo na nga siyang famous sa lahat ng pocketbooks mo, pero nagawa ka pa rin niya ipagpalit. At sa fan mo pa. Don't you think that's the biggest jinx of all? That's it, hindi na talaga ako pupunta. Ay, naku, basta ako hindi ako naniniwala dyan. Nagkataon lang lahat ng yan, ano? Alam mo, totoo yung malas. Tingnan mo si Tita Wing, ha? Ikakasal na lang yon. Nalulok pa ni Tito Renato yung kanyang engagement ring. Ayun, tigok. Oh. Tapos si Auntie Bernadette. Oh, bumili ng bagong kotse, nagyabang, nasagasaan si Tito Bert doon sa garahe. Si Tita Pearl. Tita! Tinatakot niyo lang ako lalo, please.
Oo nga, tita, tama na. Okay. Hindi, pero alam mo kasi, Kay, ganito lang yan eh. Hindi maganda yung nabubuhay ka sa takot at sa mga pamahiin na yan, malas-malas na ganyan. Kasi ang pinakapangit dyan, eh yung tatanda ka, tapos biglang sasabihin mo sa amin, eh, sana pumunta ako dun sa masquerade ball na yan. Alam mo, may point ang ate mo dyan, ha? Berting, pagtrabahuin mo lahat ng mga kasama mo para lumago ang kayamanan namin sa buong Santa Teresa. Opo, Senyor Paquito. Senyor Paquito, gusto ko sana kayong makausap. Ano ginagawa ng kapaslupang mo? Ilayo mo sa akin yan. Senyor, nakikiusap ako. Mula nang mamatay si Itay, halos magunaw ng mundo namin sa kakatrabaho sa bukid ninyo. Lahat gagawin ko. Huwag niyo lang kami ng natitirang lupa namin at mga ari-arian. Parang awa niyo na. Berting, iwan mo muna. Lorena, kahit ano gagawin mo. Opo. Wes, paunlakan mo ang imbitasyon ko. Lumabas kasama ako. Naantay ko ang sagot mo. Ano ba yan? May nag-doorbell? Uisip. Hay nako, kung wala lang sunog at may mga nganak dito sa labas, hindi talaga katapagbubuksan, no? Eh, may pabadate na naman daw kasi yung mami ko sa akin, yung anak daw ng amiga niya. Oh, di ba tinulungan na kita dyan? Alam mo na yung mga tungkol sa babae. Kaya ganito na lang, i-videotape pa yung date mo, tapos sige na, papanoorin ko dito. Sige na, umalis ka na, nagsusulat ko nga lahat ako. ng tinuro mo sa akin, tsaka ano, baka bigla akong manigas doon pagkatapos magmukha akong tanga. Hello ka kaya? As if naman nasa usapan natin na magiging yaya mo ko. Consultant lang ako, okay? Sige na, goodbye. Laura, please. Pagbigyan mo na ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Please, tulungan mo lang ako dito. Please. Joaquin? Pagbigyan ang ano? Ano kasi, Joaquin, yan si Paco, siya yung landlord ko. Pinapatulungan niya ako ayusin daw yung isang apartment kasi may titingin. Bakit dapat pagbigyan mo na Laura? I mean, he's kneeling in front of you and all. Ang swerte mo talaga. Kung di ka lang talaga malakas sa akin, Joaquin, hindi ko pagbibigyan tong kahilingan ng landlord ko eh. Dahil over and above the call of duty na yan. Ay, baka gusto mong pumasok para magpalamig ka muna. Wag na. Gusto ko lang magbigay ng feedback sa latest chapters na pinadala mo. Gusto ko yung character nung Senyor Paquito. Yung evil landlord. The one who's scheming para makipagrelasyon sa kanya. Yung kawawang tenant, si Lorena. It's very scandalous. Evil landlord pala, ha? Joaquin, so scandalous, hindi mo nagustuhan? Hindi. I like it. It's a new concept. At okay lang kung scandalous. Sure hits sa mga readers. Good. That's why I'm happy to give you this advance. Wow, thank you! As if I'm gonna have my ace writer going hungry while she's writing me a masterpiece, huh? Thank you. Sandali. Landlord ka rin, di ba? Oo. Sana you're not as evil as the landlord that Laura's writing about. Hindi, ha? Mas masahol pa. Sige, alis na ako. Laura, I'll be waiting for those next chapters, huh? Bye. Thank you. Laura, nakita ko paano ka umarte dun sa boss mo. Siguro type mo siya, no? Wala kaya, no? Alam mo, tutulungan kita. Alam ko paano mag-isip ang mga lalaki. Akong bahala sa'yo. Hindi na. Mas gugustuhin ko na kulitin mo ko tungkol sa renta kaysa sa love life ko. Tsaka sinabi ko, boss ko lang yun, Sa bagay, sino ba naman ang may gusto na lalaki na nilalandi mo na't lahat, ayaw pa rin kumagat? Gusto mo kayong bawiin ko yung sinabi ko na sasamahan kita? Sabi ko nga tatahimik na lang ako. Buti alam mo. Hi,
Kay. Happy birthday. Thank you. Ano ka ba? Akala namin hindi ka na dadating. Palalampasin ko ba naman to? Siyempre, 16 na ako, kaya kailangan enjoy ko yung pagiging 16 ko. Tama ka dyan. Sabi nga nila, kapag sweet 16 na daw tayo, ready na tayo for love. Ayan nga, oh, ang daming cute na guys. Kay, look. May cute na gay na tumitingin sa'yo, oh. Oo nga, girl, yan na siya. Malapit na siya. Would you like to dance? Sure. Ano, totoo yung jinx. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nagsiswimming, obvious ba? Ano ka ba? Di ba may date ka ngayon? Umahon ka na dyan, dali. May 30 minutes pa ako bago sunduin siya, di ba? 30 minutes na lang. Maliligo ka pa, magbihis ka pa, tapos mag-aahit ka pa. Oy, nakalimutan mong sabihin mag-toothbrush. Sabagay, hindi naman ako bad breath, di ba? Pamalay ko. Napaisip pa tuloy ako bigla. I-check mo nga kung bad breath ako. Paano? Amuin mo. Halika rito. Sige na. Napipi ko na talaga ako sa'yo, Sige na, please. Hindi ka naman umaamoy. Hindi ka naman bad breath eh. O, dali na. Umahon ka na dyan, dali. Dahil alam mo, hindi maganda yung nalilate sa date. Mabubwisit sa'yo ka-date mo, kaya umahon ka na. Kailangan in 10 minutes, tapos ka na. Hintayin kita dun sa parking lot. Yes, ma'am. O, dali mo na. O, subukan mo, subukan mo. Kita mo na? Sabi ko 10 minutes, 11 minutes, wala pa rin siya. Pag ako naggigil talaga dun. Uy, makikinig ka ba sa akin? Oo! Hi, Raquel. Hi! Swimming tayo? Sure. Sige, Laura, ha? Usap tayo mamaya. Magpapalit ako. Magpapalit ka? Sama ako. Hoy, ikaw. Pumasok ka doon sa bahay mo, doon ka maghintay. Saan pupunta yung dalawang yun? Magsuswimming. O teka, pag ako nag-swimming, kulang na lang ipapulis mo ko. Kasama naman si Chester doon eh. At eto pa ha, narinig ko kay Kay na binasa daw ni Chester yung libro ko para mahook yung si Raquel. Kita mo na, ikaw, wala kang bilib sa akin eh. Tingnan natin kung mapapatino mo ko mamaya sa date ko. O sige na, kunin ko yung bag ko. Tagal-tagal mo eh. Oh, kawawa naman tong date ni Paco. Bored na. Psst. 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 Ano yun? Wala yun. Ano? Macy. Subuan mo ko. You're so sweet, Paco. Sus, ang hirap talaga sa ibang tao dyan. Low IQ. Ang init! Ano ba? Sorry, Macy. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Excuse me. Oh, anong nangyari? Ang tangi-tangi mo kaya. Sabi ko, subuan mo. Hindi ikaw yung nagpapaasikaso. Ano ka ba? Binuhusan pa ng tubig.
tangi-tangi nito. Hindi ko maintindihan eh. Kaya nga ganun. Subukan mo. Akala ko akong ganun. Ewan ko sa'yo. We can build a castle right across the sky. We can build a castle right across the sky. And believe in love. Active ako sa Singles for Christ. Active ako dun sa apostolate na nasa sa grupo namin. Yung street children, alam mo, dapat sumali ka sa amin. Construction engineer ka, di ba? Baka makatulong ka sa amin para sa mga infrastructure projects para matanggal sila mula sa mga lansangan. May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Wala. Macy, gusto mo ba yung kinakain mo? Okay lang. Paco? Are you okay? Oo, okay na. Hindi kita maintindihan. Ano? Hindi kita maintindihan. Paco, excuse lang ah. I really have to take this call. Ibang tao. Okay. Macy, gusto mo ba yung kinakain mo? Actually, medyo matabang siya. Naku, hindi po pwede yan. Kailangan i-change natin yung order mo. Yes. Pahingi ng menu kasi ayaw niya yung kinakain niya eh. Papalitan niya na lang yung order niya. Thank you. Galante ka pala. Pwede bang pakiulit mo ulit yung sinabi mo? Galante ka pala. Oo naman. Ano bang gusto mong gawin natin after dinner? Gusto mo bang manood tayo ng sine o mag-KTV bar tayo? Ikaw ang bahala. Wala naman ako tinatanong sa'yo. Wala naman ako tinatanong sa'yo. Paco, sinong kausap mo? Wala. Ganito lang talaga ako pag kinakausap ko lang talaga yung sarili ko. Ganito lang talaga ako. Mahaba-habang gabi nga ito. Ang ganda-ganda ng gabing to, no? Ang daming stars. Ang tingkad ng pag-shine nila. Alam mo, speaking of shiny things, kailangan lang akong gawin. Ano ginagawa mo? Hindi mo na kailangan to. Bakit? Raquel, alam kong medyo mabilis ito, pero sasabihin ko na rin, non-ARB. Diba sabi mo, kaya parati mo susut to kasi hinihintay mo yung swerte mo. Pas hindi mo na kailangan to dahil nandito na ako. Raquel, I love you. Papayag ka ba na maging girlfriend ko? Thank you. I love you too. Talaga? Kung ano-ano kasing problema ang hinaharap ng gobyerno natin. Kaya hayan, hindi tuloy nabibigyan ng tamang budget ang DSWD. Hindi tuloy natututukan ng
pagdami ng mga street children sa mga lansangan. Oh! Joaquin! Napatawag ka. Ikaw, Paco, ano sa tingin mo? Ah? Ikaw, Paco, ano sa tingin mo? Ah? Yung sinabi ko, do you agree? May ginagawa lang ako ngayon. Pero pag uwi ko, makakasulat din ako. Uy, may artista, oh. Asan? Kamukha lang pala ni Wendell Ramos. Ano? Do I agree? Do you agree dun sa sinabi ko? Paco, sino ang kausap mo? Wala. Oh, Um, sige ha. Bye-bye. Sayo tayo? Sir, may problema ho ba? Sabi nga sa akin ni Tita Cynthia, hindi ka madalas mag-date. Hindi niya sa akin sinabi na ang weird-weird mo. Paco! Tango! Hindi tango! Malay ko bang tango? Kala ko tango. Hello? Hindi pa ba obvious? Halos kumalas na nga yung leeg ko sa kakatango, hindi mo pa rin na-gets? Alam mo, okay na rin di kami nagkasundo eh. Kasi feeling ko, puro ano na lang pinag-uusapan namin, street children eh. Feeling ko tuloy, ang kadate niya street child, hindi ako. Laura, thank you nga pala. Kahit na hindi mo ako dapat bantayan eh, ginawa mo pa rin. Hindi. Tama lang na binantayan kita dahil kung hindi, hindi ko malalaman na hindi ka pala dapat pakawalan sa mga kababaihan ng Pilipinas. So dapat pala, tayong dalawa na lang mag-date. Ang sabi mo? Ha? Sabi ko, tayo na lang mag-date. Hindi naman uubra yung flashcards mo kanina eh. Parang ano yun eh, parang hindi date yung kanina, parang ano yun, klase sa math yun eh. Tsaka pwede na rin, yung suit mo parang math teacher eh. Galing mo rin ano. Lalaitin mo ako tapos aayain mo ako mag-date. Ikaw na rin nagsabi na hindi pa ako pwedeng pakawalan sa kababaihan ng Pilipinas, kaya mag-practice muna tayo. Practice ba daw ako? Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, kung hindi lang ako nakatali sa'yo, may insulto ako. Pero naisip ko na mas okay lang din yung ilibre mo na lang ako ng dinner kaysa naman palayasin mo ako sa apartment ko, no? Kaya ganito na lang, bayaran mo na yung in-order natin at sabihin mo sa akin kung kailan at saan at sisipot ako. Magsi-CR lang ako at uuwi na tayo, okay? Lahat yung sinabi niya, parang maikli lang ay binulong niya. I have to say, Laura, I don't think I gave you enough credit. Ang ganda ng latest chapters mo. Talaga, Joaquin? And you know what else? You're my new favorite writer. So, you don't think I know what's going on? Ha? Anong ibig sabihin? You don't think I know where you get your inspiration from? I mean, after all, you are a romance writer. And of course, you need love to be inspired. Bakit, Joaquin? Obvious na ba? Oo, ganun ka-obvious. At ganun din ka-obvious na nai-inspire ka sa... Akala ko hindi mo napapansin. Sa landlord mo. Inspired ka kay Paco. Paco? Diba? Evil landlord. Kawawang babaeng tenant. Hindi ba obvious na kayong dalawa ang sinusulat mo? That's why I'm encouraging you to see where this love-hate relationship between you and your landlord goes. I mean, in the end, think of it this way. The closer you get to Paco, the better it will be for your book. Sabi ko nga eh.
always feel alive. There is so much more that we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. Miss, ito ba yung Our Lady of Fatima Church? Ano yun? Hindi Hello, Ma. Oh, nandito na nga ako eh. Sige. Sa St. John's na lang. Sunod ako dyan. Sige. Sige, thank you na lang. Jasmine, thank you for everything, ha? Thank you. Opo. Thank you kahit hindi natuloy yung kasal. Martin, halika na. Andiyan si Mami, baka mahuli ako. Halika na. Thank you. Sige po. Thank you. Naku, pasensya na kayo, ha? Sorry, hindi mag... Man of my dreams na nga. Naging bato pa. Ay, buhay. Uy, ano na? Sigurado ka bang okay ka lang? Pupunta ba talaga tayo dun sa kasal ni Ramon? Oo naman. Kailan kaya ako ulit magiging bride? Alam mo, dadating din yan. Malay mo! Oh, maya-maya. Andiyan na siya sa likod mo, di ba? Uy! Diba? Siyempre, tinutukoy mo na naman yung lalaki nakita mo dun sa labas ng simbahan nung kinasal akong naudlot. Naku, paano kung hindi mo na makita ulit yun? Ano, magiging old maid ka? Pwede ba kalimutan mo na nga yung hula na yan? Oo nga eh. Eto ko, umaasa pa rin sa wala. At alam mo ba, yung Martin Cruz na partner ko, hindi ko pa rin siya nakikita. Promise. Alis na ako. Ano, sasabay ka pa papunta sa shop mo? Ako, hindi na muna siguro. Dito na lang muna ako. Dahil alam ko, pag nagpunta ako doon, nag-aaway na naman yung si Cherry at saka si Trey. At least dito, sa park, tahimik, di ba? Okay, sige. Bye-bye. Ingat ka, ha? Okay, ingat ka rin. Dulas ka dyan. Huy, tinatawag na tayo sa loob. Huwag mo sabihin ninenervyos ka, katulad lang to ng dati. Pag nataba kang papunta ng altar, sasaluhin kita. Martin, kasi kasasabi lang sa akin ng mami ko, lilipat raw kami ng bahay sa malayong malayo. Paano na yun? Eh di hindi na tayo magkikita. Kailangan mo na maghanap ng ibang kaibigan. Ganito na lang. Dapat mag-promise tayo na magiging best friends forever. Paano? Tulad ng dati? Hindi. Dapat iba na. Siguro dapat mag-kiss tayo. Ha? Ano? Parang sa TV? Hindi. Siyempre, mga bata pa tayo. Basta, close your eyes. Ayoko nga eh. Sige na. Di naman kita sasaktan eh. Ma! Oh! Ha? Ano problema dyan sa shop?
nandito ako sa park. Kayo talaga, hindi ko man lang kayo maiwan kahit sandali. Sige na nga, pupunta na ako dyan. Sige, sige. Sige, sige. Okay. We can build a castle right across the sky. We can build a castle right across the sky. And believe in love to always be. Ay, naku, nasa na ba tong Ana na to? Okay ka lang? Siguro kinakabahan ka sa papa-flower girl, no? Alam mo, nung bata ako, ganyan din ako. Pero, hindi ko pinaalam sa kanila na kinakabahan ako. Alam mo kung ano nangyari? Nadapa ako. Pero, nung tumayo ako, walang tumawa at saka wala namang nagalit. Kaya ginawa ko, pagtayo ko, nag-smile ako. Kaya ikaw mamaya, pag nag-flower girl ka, smile ka lang. Huwag kang kakabahan, ha? Give me 5. Eh, ikaw din. Appear. Yan. Oh, ano? Okay ka na, ha? Oh, basta huwag ka nang kakabahan papunta ng altar. Basta tatandaan mo lang yung sinabi ko sa'yo para hindi ka na-nervousin, ha? Okay? Okay? Give me 5! Alright. Ayan. Oh. Orange talaga mo. Oo nga, no? Kaya mo na. Ano ba mga nandito? Marami-rami na rin naman eh. Uy! Uy! Sige. Kailan kaya ako makakapaglakad dito ng naka-bridal gown? Martin? Jasmine? Imagine, magkasama na pala tayo dun sa kasal ni Ana at saka ni Luis. Hindi man lang tayo nagkakilala. Ano, buti na lang hanggang ngayon, dapain ka pa rin. Kasi doon ko nakilala na ikaw pala talaga yung Jasmine na kababata ko. Oh, bakit? Ha? Hindi, wala. Ano lang. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Kasi isipin mo, di ba? Ang tagal-tagal na nun. Paano kung mali yung hula? Paano kung siya pala ang man of my dreams? Sige, eto. Ibibigay ko sa'yo ang telephone number ko para alam mo kung paano mo ako makukontak. Sana naman this time, hindi aabuti ng 15 years bago tayo magkita uli. Tama na! Oh, bakit? Bakit? Nako. Wag. Alam mo, wag mo siyang babasain, ha? Kasi sayang naman yung damit niya, di ba? Oo nga, hindi ganyan, ha? Hindi dapat ganyan. Dapat ganito. Tingnan mo kami. Oo. Nung bata kami, siya yung flower girl. Tapos ako naman yung ring bearer. Pero hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Salba itong bata. Bata na to, ha? O ikaw. Ano ba? Teka lang, wag mo siya babasahin, ha? Wag mo siya! Uy! Naku, teka lang! Huwag mo basahin! Ay, ikaw naman, wag mo nang ganyan! Naku, teka lang. Tama na. Ikaw! Uy! Punta na kayo. Na kayo? Na kayo kung baka magalit mo na nyo?
Grabe. Ay, grabe, basa ka. Ano ba Okay- yan? okay ka lang? Okay lang. Yung mga bata talaga, oh. Nandito din siya? Paano nangyari yun? Jasmine, bakit? Uy! Aray ko! Ay! Ikaw talaga. Tuwing magkasama tayo, lagi ka nalang nadadapa. Uy, Trey! May iniwan na message para sa'yo si Ate Jasmine. Ano yun? May change of policy daw. Kailangan, simula ngayon, pag magde-deliver ka na, kailangan ng costume ka. Ano? Eh, wala naman sinabi sa Ate Jasmine na kailangan kong costume. Hay nako, alam mo, kung gusto mo i-confirm yung message, titawagan mo si Ate Jasmine. Tatawagan ko talaga. Tawagan mo. Eh, sandali! Eh, di ba nasa kasal si Ate Jasmine, o di hindi niya rin masasagot? Tsaka alam mo, Trey, huwag ka nang maarte. Ito na, isuot mo na. Kita nga niyan. Oh, maganda naman yan eh. Alam mo, mabuti pa ikaw na nasuot nito. Kasi hindi ko masusuot to, hindi ako baduy. Alam mo, Trey, pag nalaman ng daddy mo na hindi ka sumusunod, magkakaproblema kayo, no? Pero alam mo kung gusto mo, tutulungan kita magbihis. Maganda to! Ano ka ba? Oh, ito, okay dito, walang tao. Oh, ito. Oh, pwede mo pantuyo sa sarili mo. Yan, no? Basa ka pa. Teka lang, hindi ba magagalit sa atin yung caterer nito? Ha? Hindi, basta wag lang tayo magpapakita. Hindi naman tayo sasabit niyan. Ikaw kaya magpuna. Uy, alam mo, para kang bride. Naalala ko tuloy nung bata tayo, di ba? Naglalaro tayo nung kasal-kasalan. Ako yung groom, ikaw yung bride. Ay, nako, alam mo, mas basa ka sa akin eh. Ako na lang gagawa niyan kasi baka mamaya magkasakit ka. Ah? Sa likod ka. Alam mo, basa yung likod mo. Thank you, ah. Hoy, Jasmine, sino yung lalaking yan? Pinsan ka ng ex ko, di ba? Ay, anong ginagawa niyung lalaking yan dito? Anong meron? Hindi, kasi nabasa kami kanina ng tubig ng mga batang naglalaro bago tayo pumasok sa reception. Kaya, yun, nagpupunas na kami. O mga dalaga, punta na kayo dito, dali. Uy, mga dalaga daw. Kasali tayo dito. Oo, pero... Teka lang ha. Sigurado ka ba na gusto mong sumali sa ganyan? Tignan... Oo, ano ba? Teka lang, tignan mo nga yung mga gustong kumuha ng bouquet. Eh, para makikipagpatayan eh. Bayaan mo na, nandito na rin lang tayo. Ayoko, dito na lang ako. Sakit lang ng katawan yan. Ano ba? Halika na. Ayoko. Ang arte mo nakakahiya. No. O sabihin nila, tomboy ka. Halika na. Ay, excuse me ah. Halika na nga. Ano ba? Ayoko. Halika Ayoko na. nga. Samahan mo lang ako. Tatabi lang ako sa'yo ah. Halika. Teka lang, huwag mo kalad ka. Miss, kiss me lang. Ready? 1, Game. 2, 3. Oh, ayoko. Gusto niya? Gusto niya? Oh, di ba? Ay, Hoy, Dindo. Mukhang late ka yata ngayon ah. Ikaw naman kasi, ba't naman kasi kailangang araw-araw mong sunduin yung batang yon? Malaki na yun, kaya na niyang umuwing mag-isa. hindi naman abala sa akin ang dumaan dito. At least makakamusta ko pa kayo ng inaanak ko, di ba? Ay nako si Jasmine, wala ngayon. May pinuntahang kasal. Halos linggo-linggo may pinupuntahang kasal ngayon, ano? Oo nga eh. Galing, sana ganun din tayo.
Hindi yung palagi na lang tayong nakatenga sa bahay pag gabi na. Hirap din, ano? Siyempre, alam mo naman, wala nang kumpare mo. Kaya eto, mag-isa na lang ako. Hindi naman yata kailangan palaging ganun, di ba? Tindo? Ha? Parang inuubo ka? Ay, Ako, magkakasakit ka yata. Hindi. Ano lang, Beverly, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Ay, sandali. Si Trey na ba yan? Trey! Oh. Ay, anong suot mo? Anong nangyari sa'yo? Hindi ba binili ni Ate Jasmine suotin ko to kapag nagdi-deliver ako? Ha? Pa, Beverly, pwede ba pakiusapan mo kung nasuotin to? Nakakahiya eh. Yung mga tao kanina, kung ano-ano tinatapon sa akin. Mga bata, pinagtatawanan ako at pinagbababato ako. Ay, nako. Alam mo, Trey, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung costume na yan. Pero ang pagkakaalam ko, wala namang gimmick na ganyan si Jasmine. Ano? Buong araw ko suot to eh. Uy! Hi, Trey! 2 points, Cherry 1 point. Excuse me. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na after 15 years, ngayon lang tayo ulit nagkita. Kasayaw pa kita ngayon. Saka, come to think of it, ako nakakuha ng bouquet, tapos ikaw naman yung nakakuha ng garter ng bloom. Ano kaya ibig sabihin nun? Baka senyales yun. Ewan. Excuse me. Pwedeng makisingit? Val, ako naman yung second place na nakasalo sa garter. May Edward nga pala. Jasmine. Martin. Oh, tama. Nakilala na kita kanina. Sige, kayo na muna magsayaw. Okay. May sunog! Oh my God! May sunog! Ouch! Ah! Sunog! Aray ko! Ate Jasmine! May sunog! Tulungan na kami! May sunog! Ah! Oh my God! Ah! Ate ko! Ate ko! Sandali lang! May sunog! May sunog! Uy! Yung mga flowers! May sunog! Oy! Trey! Trey! Tumawag ka na bumbero! Trey! Tumawag ka na bumbero! Saan ka pupunta? Ano ba? Ano ba? May sunog! Di ba narinig? 3 points ako. 1 point. Ikaw. I hate you! I hate you! I hate you! Gusto mo humabol? Sandali lang. Gusto mo humabol? Ate Jasmine! Tingnan natin. Ah! Kung kaya mo. I hate you! Ah! O bumalik ka na sa sunog. Ay, salamat. Natapos na rin yung torture. Oo nga. Ano, sabay ka ba sa akin pa uwi? Hindi na siguro eh, out of the way. Jasmine, maganda pa uwi. Ay, hindi mo naman pala problema ang pag-uwi eh. Mauna na ako. Okay, kung sino man ang maghahatid sa kanya, ha? Mag-ingat, okay? Sige. Ingat, ha? Sige. Sige, pero teka lang. Sino yung malapit sa inyo sa may Pasig area? Taga San Juan ako. Ako, Mandaluyong. Mandaluyong, tsaka San San Juan. Juan. Alam nyo kasi, pareho lang yung distance nun eh. Yung sa inyo tsaka sa inyo. So, paano? Ay,
Sige, Jasmine. Sa kanya ka na lang sumabay para at least dekotse ka pa. Kasi kung sa akin, taxi lang tayo. Sigurado okay ka lang? Oo naman. Di bale, meron namang susunod na pagkakataon, di ba? Ano, let's go? Sige. Sige pare, ingat. We can build a castle right across the sky and believe in love to always be alive.